lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ako si Ma'am Shane na nagpapaalalang ang kaalaman ay nandyan lang, basta't makinig ka lamang. At ako naman si Sasha na nagsasabing ang batang palatanong ay marunong. Makakasama ninyo kami upang pag-aralan at madagdagan pa natin ang inyong kaalaman sa Araling Panlipunan. Siguruhing hawak mo na rin ang inyong lapis at papel. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagawa sa araling panlipunan ating alamin. Ikutin ang komunidad, tuklasin ating syudad, lahat ng mamamayan mahalaga. Ikaw, ako't ating sambahayan, sektor ng bayan, pamahalaan, eskwelahan at simbahan, saan pa man. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Sa yamang lupa, yamang tubig, sa panahong mabuti, sasakuna, tungkulin at gawain, sama-sama ating harapin. Lahat tayo ay may puwang sa mundong ginagalawan, sa araling panlipunan ating alamin. Sa araling panlipunan ating alamin. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, atin munang kilalanin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawang ito? Ito ay binubuo ng magulang at mga anak. Kung ang sagot nyo ay pamilya, tama ka! Ang larawang ito ay isang halimbawa ng pamilya na binubuo ng nanay, tatay, ate, kuya, bunso, kasama rin sina lolo at lola. Ano naman ang tawag dito sa sumunod na larawan? Pumupunta dito ang mga tao kapag gusto nilang manalangin o magdasal. Mahusay ka! Kung ang sagot mo ay simbahan. Ang larawang ito ay pook dalanginan o mas kilala sa tawag na simbahan. Ano naman ang tawag natin sa pangatlong larawan? Ito ang lugar kung saan dinadala ang mga may sakit. Magaling! Kung ang sagot mo ay ospital. Ang larawang ito ay isang halimbawa ng sentrong pangkalusugan o ospital. Ano naman ang tawag sa sumunod na larawang ito? Dito tayo bumibili ng ating pangunahing pangangailangan, tulad ng bigas, gulay at prutas. Tama ka! Kung ang sagot mo ay palengke. Ang larawang ito ay isang halimbawa ng palengke o tinatawag ding pamilihan. Ano naman ang tawag sa larawang ito? Dito pumupunta madalas ang mga bata kapag gusto nilang maglibang o magsaya. Mahusay! Kung ang sagot mo ay palaruan. Ang larawang ito ay halimbawa ng pook libangan o mas kilala sa tawag na palaruan. Tandaan ha, hindi pa rin tayo pwedeng lumabas ng ating tahanan kung hindi kinakailangan. Ito ay dahil na rin sa pandemyang dulot ng COVID-19.
Nakapasyal ka na ba sa iyong komunidad? Ano-ano ang mga estrukturang iyong nakita? Alam mo ba ang kahalagahan ng bawat estruktura sa iyong komunidad? Ating basahin ang maikling tula patungkol sa komunidad ni Celso. Ang aking komunidad, akda ni Fatima A. Mejia. Celso ang aking ngalan, masayang pamilya ang aking tangan. Sa tabing dagat ang aming tirahan, sariwang hangin aming nalalanghap. Sa may kanluran ang pamilihang bayan, mga isdang huli dooy dinadala. Kung pupunta sa silangan, iyong makikita aming paaralan at simbahan. Sentrong pangkalusugan sa timog madadatnan. Mga doktor at nurse, ikay lulunasan. Sa Hilaga ay pamahalaang bayan at Pook Libangan. Ito ang komunidad na aking kinabibilangan. Naunawaan niyo ba ang tula tungkol sa komunidad ni Celso? Ikaw, Sasha, naintindihan mo ba? Aba, syempre po! Ilarawan mo nga ang komunidad ni Celso? Ang komunidad po ni Celso ay may sariwang hangin. Magaling, Sasha! Saan naman matatagpuan ang kanyang komunidad? Ang komunidad niya po ay matatagpuan sa tabing dagat. Kaya po talagang sariwang hangin ang kanilang nalalanghap. Mahusay ka talaga, Sasha! Ano-ano ang mga bumubuo sa komunidad ni Celso? Ang komunidad niya din po ay merong pamilihang bayan, paaralan, simbahan, sentrong pangkalusugan, pamahalaang bayan at Pook Libangan na matatagpuan sa iba't ibang panig ng kanyang komunidad. Mahusay, Sasha! Gusto niyo bang mamasyal muli sa komunidad? Pupuntahan natin ang iba't ibang institusyong bumubuo rito. At dahil bawal ulit lumabas, atin munang gamitin ang ating imahinasyon sa ating paglalakbay. Handa na ba kayo? Siyempre, hindi muna natin kailangang lumayo. Nandyan ang inyong pamilya. Pamilya ang pinakamaliit na unit ng pamayanan na kadalasan ay binubuo ng haligi ng tahanan o tatay, ilaw ng tahanan o nanay at kanilang mga anak. Ang sumunod nating destinasyon ay paaralan. Paaralan ang siyang nagbibigay ng formal na edukasyon sa mga mag-aaral upang mapalawak pa ang kaalaman sa iba't ibang kasanayan. Pumunta na tayo sa ating sunod na destinasyon, pamahalaan. Pamahalaan ang gumagawa at nagpapatupad ng mga batas sa komunidad upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Nandito naman tayo sa Pook Dalanginan o simbahan. Simbahan ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ayon sa Biblia upang mas tumibay ang ating pananampalataya sa may kapal. Andito naman tayo sa ospital o health center. Ito ang nagbibigay ng serbisyong medikal sa komunidad. Sinisigurong mapanatili ang maayos na kalusugan ng bawat kasapi. Pumunta naman tayo sa pasyalan o Pook Libangan. Ito ang lugar kung saan ang mga mamamayan ay pwedeng maglibang o magsaya. Ito rin ang lugar kung saan pinagdarausan ng mga aktibidad o programa ng komunidad. At ang pinakahuli nating destinasyon ay sa pamilihan. Ito ang lugar kung saan mabibili ang mga pangunahing pangangailangan ng mga kasapi ng komunidad tulad ng pagkain, damit at iba pa. Muli, ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan, sentrong pangkalusugan, Pook Libangan at pamilihan. Ang bawat institusyon ay mahalaga sa pagtugon ng mga pangangailangan ng bawat kasapi nito. Maliwanag ba ang lahat para sa inyo, mga bata? Tingnan natin kung lubos ninyong naintindihan ang mga ito. Ating tukuyin kung anong institusyong bumubuo sa komunidad ang isinasaad sa bawat bilang. Unang bilang, lugar kung saan sama-samang nananalangin ang mga tao. Simbahan, paaralan, barangay hall.
Tama ka kung ang sagot mo ay simbahan. Dito rin pumupunta ang mga tao kapag nagsisimba sila tuwing linggo. Ikalawang bilang, ang institusyon na humuhubog sa kaisipan ng mag-aaral tungo sa pag-unlad. Health center, paaralan, barangay hall. Mahusay ka kung ang sagot mo ay paaralan. Ito din ang lugar kung saan natututong bumasa, sumulat, at magbilang ang mga bata. Ikatlong bilang, nangangalaga sa kalusugan ng mga mamamayan. Paaralan, health center, pamilihan. Magaling kung ang sagot mo ay health center. Dito pwedeng pumunta ang mga mamamayan kung gusto nilang pabakunahan ang kanilang anak o kaya naman ay magpa-check up. Ikaapat na bilang, ito ay lugar kung saan nabibili ang mga pangunahing pangangailangan. Barangay hall, pamilihan, paaralan. Tama ka kung ang sagot mo ay pamilihan. Pwede rin itong tawaging palengke kung saan tayo makabibili ng bigas, pang-ulam at iba pa. Ikahuling bilang, ang lugar kung saan maaaring mamasyal at makapaglaro ang mag-anak. Paaralan, plaza, pamilihan. Tama ka kung ang sagot mo ay plaza. Ito ay tinatawag din nating pook libangan. Pumupunta ka dito kapag gusto mong magsaya, maglibang kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Napagtagumpayan ninyong sagutan ang una nating pagsasanay. Nasagutan niyo ba ito lahat ng tama? Kung tama lahat ng sagot mo, napakahusay mo! Kung hindi naman, palagi kong sinasabi, ang pinaka-importante sa lahat ay sinubukan mo at kayo'y natuto. Ngayong alam na ninyo ang institusyong bumubuo sa komunidad, sa pangalawa nating pagsasanay ay tutukuyin nyo naman ang mga larawan kung ito ba ay bumubuo sa komunidad o hindi. Lagyan ng masayang muka ang patlang kung ito ay halimbawa ng mga institusyong bumubuo sa komunidad at X naman kung hindi. Unang larawan, bumubuo ba ito sa komunidad o hindi? Kung ang sagot mo ay masayang muka, tama ka! Ang pamilihan o palengke ay isa sa mga institusyong bumubuo sa komunidad. Ikalawang larawan. Kabilang ba ito sa mga institusyong bumubuo sa komunidad? Kung ang sagot mo ay X, magaling! Ang ilog ay hindi kabilang sa mga institusyon ng komunidad. Isa ito sa mga lokasyon kung saan naroon ang isang komunidad. Ikatlong larawan. Ito ba ay kabilang sa institusyong bumubuo sa komunidad? Mahusay ka kung ang sagot mo ay masayang muka. Ang ospital o sentrong pangkalusugan ay isa sa mga bumubuo sa komunidad. Ikaapat na larawan. Kabilang ba ito sa institusyon ng komunidad? Kung ang sagot mo ay masayang muka, tama ka! Ang pamilya ay isa sa mga bumubuo sa institusyon ng komunidad na binubuo ng nanay, tatay, ate,
kuya o bunso. Paminsan naman ay kasama rin natin sina lolo at lola o kaya naman ang iba pa nating kamag-anak. Ikahuling larawan. Ang larawang ito ba ay institusyong bumubuo sa komunidad? Mahusay ka kung ang sagot mo ay X. Ang tabing dagat ay hindi kabilang sa mga institusyong bumubuo sa komunidad. Kagaya ng ilog, ito rin ay kabilang sa lokasyon kung saan matatagpuan ang isang komunidad. Magaling! Tapos na tayo sa ating pangalawang gawain. Atin namang tukuyin ang kahalagahan ng bawat institusyon ng ating komunidad. Ang una ay ating pamilya. Bakit nga ba mahalaga ang ating pamilya? Sinasabing ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng pamayanan. Ang pamilya ang nag-aalaga at nagpapalaki sa atin. Sila din ang nagsisilbing unang guro natin na siyang nagtuturo sa atin kung paano rumispeto sa kapwa. Kung wala ang ating pamilya, walang gagabay at tutulong sa atin. Sasha, ano naman ang kahalagahan ng sentrong pangkalusugan o ospital? Ang ospital o health center po ay tumutulong sa atin, lalo na kapag tayo po ay may sakit. Sinisiguro din po nila ang ating kalusugan. Tama ka dyan, Sasha! Nandito rin ang pamilihan o palengke. Napakahalaga din ito dahil dito tayo bumibili ng ating pangunahing pangangailangan. Kung wala ang pamilihan, saan na lang tayo kukuha o bibili ng ating makakain? Ang simbahan, bakit naman ito mahalaga, Sasha? Teacher, ang simbahan po ay mahalaga dahil ito po ang tumutulong sa ating espiritual na pangangailangan. Nagtuturo po ang simbahan ng mga salita ng Diyos, kaya mas tumitibay po ang ating pananampalataya. Napakahusay mo talaga, Sasha! At syempre, mahalaga rin ang paaralan dahil ito ang humuhubog sa kaalaman ng mga mamamayan sa komunidad. Nagbibigay ito ng formal na edukasyon upang mapalawak pa ang kaalaman sa iba't ibang kasanayan. Ang pamahalaan naman, ano naman ang kahalagahan nito sa ating komunidad, Sasha? Ang pamahalaan po, teacher, ang nagpapatupad ng mga alituntunin na dapat nating sundin para po sa maayos at payapang komunidad. Kung wala ang pamahalaan, magkakagulo ang komunidad. Kaya mahalaga rin po ito, teacher. Magaling, Sasha! At ang pinakahuli naman ang plaza o pook libangan. Dito pwede magdaos ng mga aktibidad o programa ang komunidad. Kapag gusto maglibang ng pamilya, ay tamang-tamang lugar na puntahan ito. Ang bawat institusyon ng komunidad ay may kani-kaniyang halaga sa pagtugon ng pangangailangan ng bawat kasapi nito. Para sa ating huling pagsasanay, ating punan ang patlang. Piliin ang tamang salita na bubuo sa diwa ng pangungusap. Unang bilang. Sinasamahan ko si inay sa pagpunta sa upang bumili ng mga prutas at gulay. Paaralan, pamilihan, plaza. Tama ka kung ang sagot mo ay pamilihan. Sinasamahan ko si inay sa pagpunta sa pamilihan upang bumili ng mga prutas at gulay. Ikalawang bilang, ang aming ay masayang nakatira sa bayan ng Tarlac, plaza, ospital, pamilya. Mahusay ka kung ang sagot mo ay pamilya. Ang aming pamilya ay masayang nakatira sa bayan ng Tarlac. Ikatlong bilang, sa dinadala ang aking bunsong kapatid upang mabigyan ng libreng bakuna at mga bitamina. Health center, pamahalaan, simbahan.
Tama ka kung ang sagot mo ay health center. Sa health center, dinadala ang aking bunsong kapatid upang mabigyan ng libreng bakuna at mga bitamina. Ika-4 na bilang. Tuwing araw ng linggo ay sama-sama kaming nagtutungo sa upang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ospital, simbahan, plaza. Magaling! Kung ang sagot mo ay simbahan. Tuwing araw ng linggo ay sama-sama kaming nagtutungo sa simbahan upang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Ika-5 bilang. Sa kami ay tinuturuang magbasa, magsulat at mapalawak pa ang aming kaalaman. Paaralan, health center, pamilihan. Kung ang sagot mo ay paaralan, tama ka! Sa paaralan kami ay tinuturuang magbasa, magsulat at mapalawak pa ang aming kaalaman. Palakpakan ninyong muli ang inyong mga sarili. Nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Lubos nyo na bang naintindihan ang aralin natin ngayong araw? Magaling! Bilang pagbubuod, ang komunidad ay binubuo ng pamilya, paaralan, pamahalaan, simbahan, sentrong pangkalusugan, pook libangan, at pamilihan. Ang bawat institusyon ay mahalaga sa pagtugon ng mga pangangailangan ng bawat kasapi nito. At yan ang aralin natin ngayon mga bata. Naway manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. Ang bawat bumubuo ng komunidad ay may tungkulin at gawain na may kaugnayan sa ating sarili at pamilya. Alamin natin ito sa ating muling pagkikita. Muli, ako si Teacher Shane. At ako naman si Sasha na nagsasabing sa Araling Panlipunan, maraming matututunan. Hanggang sa muli, paalam!